Ikalawang kabanata. Ipinasiya kong huwag na munang pumunta riyan para hindi ko kayo madulutan ng panibagong kalumbayan. Sapagkat kung dulutan ko kayo ng kalumbayan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi ba kayo rin? Kaya't sumulat muna ako sa inyo. Sa gayon, pagpunta ko riyan ay hindi na lungkot ang idudulot ninyo sa akin. Kayo na dapat ang magpasaya sa akin. Sapagkat naniniwala akong ang kaligayahan ko'y kaligayahan din ninyo. Ang puso ko'y tigib ng hapis at pag-aalaala nang sulatan ko kayo. At hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo hindi upang dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Patawarin ang nagkasala. Kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, hindi ako ang dinulutan niyon. Maaari pang sabihin ng walang pagmamalabis na kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. Ngunit sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya ng nakararami sa inyo. Patawarin na ninyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyang masiraan ng loob. Kaya ipinamamanhi kong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko kung mayroon man ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Hindi mapanatag si Pablo sa Troas. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Nagtagumpay dahil kay Kristo. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. At nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipinangangaral ang Kanyang salita.